Alright, magandang araw ho sa inyong lahat, mga kababayan. JDB uli, inyong kabang lingkod. Well, ito naman po yung balita, ha? Si Apollo Kibuloy, Kiko Pangilinan, magbabalik Senado. And then Kuya Will, tatakbo rin pong senador. So, tatlong ito, magsisitakbo sa 2025. Okay. Now, dito naman po kay Kiko Pangilinan, subukan na natin ito nung naging senador. Alam niyo na kung ano kalidad nito di ba? Sa pagiging senador. Nasa inyo na yan. Ano ba tingin ninyo? Siya ba'y karapat dapat ba talaga na maging senador pa uli? O hindi na? O kasi talaga nauna. Wala ko nakitang rito kay Kiko Pangilinan pakinabang bilang senador. Naging city councilor namin ito rito sa District 4 ng Quezon City. Wala ko nakita rito o kami man na significant talaga na nagawa niya. Okay? Ngayon, sorry. Ito naman po ang matindi. Si Willie Revillame. Ito po matagal nang inuudyukan ito na kumandidato, magsenador, pero ang sabi nga po ni Kuya Willie, o ni Kuya Will, sorry, ay yung sinabi, kinote niya yung sinabi ni Dolphy na inuudyukan din noon itong mga mapanggamit na may mga pangarap na maging mga senador. Kaya lang kailangan nila ng masasakyan na popular at mahatak ang kanilang sarili at manalo. Now, si Kuya Will, noong January 28, yun yung panahon na paliguan ng pagmumura, pangalipusta, at ang mga Pilipino pinagmumura rin ni dating Pangulong Duterte, nagsabi siya na sa tingin niya, handa na raw siyang tumakbo. At ewan ko, parang ang plano yata niya na klase ng pagsiservisyo, entertainment through public service. Parang DSWD na programa sa telebisyon. Ganun yung nakikita ko na na plano niyang gawin diyan sa diyan sa Senado. Now, para sa akin po mga kababayan, hindi ho ako nagtataka na pati itong si Kibuloy gusto na rin tumakbo na senador. Bakit ho? Kagaya ng binabanggit natin palagi, ang China at ang 2025 midterm election, this is very, very crucial para po sa gobyernong ito at para din po sa China. Kailangan nila na makapagluklok ng mga tao na kung saan po hindi po kagalingan para talagang wala yung yung critical thinking. Okay? Talagang puro puro mga entertainment kumbaga yung dating. Sus Mariosep, imagine nyo magiging circus po ang ating Senado. Ang Senado ang may pinakamalaking pakinabang sa pera ng taong bayan, may pinakamalaking pribilehiyong daig pa ang presidente. Sila lang din ang bukod sa presidente ang may 6 na taon, pero sila lang ang merong karapatan for another re-election. Di ba? Grabe. 6 years plus another 6 years pagka na-re-elect. Tapos tayo rito. So, pag sila po tumakbo na presidente o anumang posisyon at pwede nilang ipamigay, halimbawa, naisipan nilang tumakbo ang presidente, at nanalo may vice president sila na sa tingin po naman nila ay mahina pero may pangarap at mapera. So kunwari tatakbo si Tampulano na isang senador sa midterm election. Ang mangyayari ngayon o sa national election at sa kalagitnaan ng kanyang pagiging senador at nanalo. Tapos hindi siya magte-take ng oath, 'di ba? Automatically yung kanyang vice president ang manunumpa, and at the same time, just parang minuto lang, palilipasin, maging vice president lang, ay siya naman na po ang manunumpa na bilang presidente. Di ba? At yung taong actual na nanalo, pero hindi po umupo bilang presidente, bagos maaring binenta ang posisyon o talagang gusto lamang pong tumulong, ang mangyayari siya po ang babalik lang po ito sa pagka-senador. See? Kagaya ng nangyari noong panahon nito ni yung sa Cebu, si Boris, at saka si
Serge Osmeña Jr. Senador siya noon, tumakbo siya as for mayor. Yung si Boris yung ng kanyang vice mayor. Nanalo silang dalawa. Pero nung mag-take ng oath bilang mayor, kasi pag nag-take ka ng oath bilang mayor, kahit senador ka, automatic resign ka. Hindi niya ginawa yun. So, yung vice mayor, nag-vice mayor, tapos nag-mayor din agad-agad. Diba? Pwede hong ganun. Grabe ang privilege ng mga senador. At hindi rin po yung mga yan impeachable. Wala silang nire-represent. So, there's no real representation ang mga yan. Di katulad ng mga kongresista. At isa pa, kapag ayaw nila ang isang panukalang batas, gusto nilang harangin, gusto nilang mambraso, kahit kailangan ng presidente at hindi nila kakampi ang presidente, hindi huusad ang panukalang batas kahit na yan po ay dumaan sa LEDAC. Sipin mo yun, tapos ngayon ang mga kung mai-elect itong mga to, ilan yung mga clown? Mga kababayan, tignan ninyo ang magiging slate kumbaga ng PDP laban. Pupunuin nila to ng mga clowns. Kawawa po Senado natin. Ang Pilipinas lalo na siyempre kung meron tayong ganyang mga magiging senador. Sipin mo yung mga talagang lehitimo na mga may alam sa batas pero tatalunin na sa bilang ng mga clowns. Palagay ko tatama rin na yung mga yun na magtrabaho bilang senador eh. Kasi pagdating po sa botohan, talo lang din sila eh. Diba? Ang magsisipanalo itong mga clowns. Na problema, pati pag motion, problema rin. And then Kibuloy obviously naman gusto lamang po nitong takasan yung kanyang mga atraso. Isipin mo, tatakbong senador pero ayaw humarap sa investigasyon ng Senado. Di ba? Humarap ka muna. Harapin mo muna yung mga nagrereklamo sa iyo rito. Tapos sa US, harapin mo rin. Pakita mo na talagang wala kang itinatago at napakatanga naman po ng mga Pilipino na boboto rito. Alam na mayroong ganyang mga akusasyon laban sa kanya. Bago pa magkaroon ng halalan, matagal lang may mga akusasyon. Bakit pa ninyo iboboto? Di ba? Hindi niya kinakailangan kumandidato. Pag-aari niya. Di ba? Pag-aari niya ang buong mundo. Bakit pa siya tatakbo sa Senado? Anong kailangan niya sa Senado? Di ba? Yan ho yung isang malaking pagkakamali ng mga Pilipino. Pag pinairal na naman natin ang popularity, pinairal na naman natin ang kaingutan sa pagpili ng kandidato. Dahil lamang naabutan tayo ng ilang supot na ayuda, di ba? O na-entertain tayo ng mga babaeng sumasayaw ng malalaki ang bumper, o kaya yung mga macho dancer na pinasayaw, tapos na naman ang Pilipinas dyan. Kaya nga nangyayari di ba? Lagi na lang naghahanap ang mga Pilipino ng pag-unlad. Pero pagdating sa pagpili ng kandidato, tatanga-tanga pa rin. My goodness. Nako, parang awa nyo na sa sarili nyo. Kung naghahanap kayo ngayon ng 20 pesos na bigas, sipin ninyo, baka sa darating na panahon, pangarap na lang ang bigas. Hindi ako talaga pabor sa kandidatura ng mga taga-showbiz. Subok na natin ilan na yung taga-showbiz di ba? Maliban na lamang dun sa mga taga-showbiz na bago kumandidato, nag-aaral talaga sila. Ibig sabihin, inaakma talaga nila yung kanilang mga sarili na maging senador. Di ba? Halimbawa, mag-enroll sa isang university. Mag-aral talaga, kuha ng political science. Tapos talagang mag-full load, pag-aralang maigi talaga. Di ba? Yun nga lang na mag-a-apply ka ng janitor. Kinakailangan alam ka sa sa trabaho bilang janitor. Mag-a-apply ka bilang call center agent. Kinakailangan equipped ka. Di ba? Okay yung communication skills mo. Kung international account, marunong ka mag-English. Hindi ka naman pwedeng mag-apply sa multilingual kung ang alam mo lang ay Tagalog at saka English. Kailangan yung isa pang lengguwahe. Ibig sabihin, i-match natin. Di ba? Magkaroon po tayo ng tamang basihan
pagsiselect ng magiging senador. Kung ang Senado ay paggawa ng batas, lang yan, iboto naman po natin, yung nakakaintindi naman po rin mismo sa batas at sa paggawa ng batas. Eh baka mamaya, tanungin natin to sa stage tumatakbo po kayo sa para maging senador. Alam niyo po ba trabaho? Gumawa ng batas. Alam niyo ba paano nagkakaroon ng batas? How a bill becomes a law? Eh po tragis, baka yung bill hindi pa mismo alam. Baka tatanong ko sa inyo, yung ba yung cheat? 'Di ba? Wag na ho, tama. Yes, tama ho kayo, Roy Agbayani. No. Sa showbiz to Senate. 'Di ba? Hanggang doon na lang sila sa showbiz. Okay na 'yon. Kumikita sila ng malaki ron, yumayaman sila para sa kanilang talento. Ito mga to kasi pag nagsipanalo, magpapagamit lang ito sa pagpanaw ng utang na loob. Look at Robin Padilla. Di ba? Ano sabi niya? Si dating Pangulong Duterte lang po talaga, tunay kong boss. Bakit? Napakalaki ng utang na loob niya. Di ba? Yan yung nagpataw sa kanya, nag-restore sa kanya ng kanyang civil rights. Kasi yung kasong nagpakulong sa kanya, guilty siya, di ba, sa illegal firearms, involving moral turpitude yung kaso. Ano nangyari? Di ba? Nakalabas nga siya dahil po yung batas ay na-adjust. Kumbaga, na-serve niya na yung kalahati nung term na yun sa GCTA. Ano ginawa ngayon ni PRRD? In-absolute pardon. Absolute, ibig sabihin, binura ko na ang mga kasalanan mo sa lipunang ito. Kaya po siya nakakandidato. Di ba? Diyos ko po, tama na. Ilang beses na tayo nagkaroon ng ganyan. Mabuti na nga lang si Robin Padilla ay si Lito Lapid kahit paano tahimik, hindi ho magulo sa Senado. Diba? Si Bong Revilla. Diyos ko po, tigilan nyo, nakakandidato pa rin daw si Herbert Bautista. Diyos mio, tama na. Diba? Ilagay natin sa Senado yung tamang pang-senador talaga. Okay? Yun po yung gawin natin. Huwag yung bara-bara. Dahil po, may mga dancer na kilala, may mga show. Nako, tapos tayo dyan.